Part 2 ng ating superworm breeding tutorial. Ito po yung pagtatransfer na natin ng mga naging beetle na from ating mga pupae na na-isolate natin more than 2 weeks ago. So pagkatapos po nilang maging beetle, maglalagay po tayo ng kanilang pagkain. Pwede naman po yan kahit na anong klase na commercial feeds yan, ay pwede naman po yan. At yung iba, ginagamit nila ay oatmeal, o di kaya ng corn bran. Sa atin naman po yan ay ang ating kamote meal, pero hindi pa natin nagigiling yung napipelletize yung ating kamote meal, kaya commercial feeds muna yung ating ipapakain. So sa paglilipat nito, hindi po kailangan ng masyadong marami yung ating mga beetle sa kanilang lalagyan. Ang tandaan po natin ang mga beetle po natin, at especially po yung mga larva, cannibal po sila. Kinakain nila lalo yung mga kasama nila, lalong-lalo na kapag napabayaan natin ito at hindi tayo nakapagbigay ng kanilang water source. So kakainin nila yung kasama nila. Pagkatapos po niyan, magpe-prepare tayo ng egg tray. Kakat natin po ito ng saktong-sakto lang doon sa lalagyan natin na underbed. So pupunta kasi sila sa ilalim, at ang purpose po niyan ay para may taguan yung ating mga beetle. Ano nyo po, nagtatago yung mahilig magtago yung ating mga beetle sa ating mga container. At syempre, wag nating kakalimutan yung kanilang water source. Yan po yung isa sa pinaka-importante sa pag-alaga ng ating mga superworm breeders. Ang nilalagay natin dito ay singkamas, dahil marami po tayong singkamas dito. Pwede naman po yan kahit na anong klase ng gulay. Basta make sure lamang na hindi masyadong matubig, dahil pag once na nag-moist po yung kanilang feeds na kinakain, dyan po nagsisimula yung ammonia at mamamatay yung ating mga beetle. So make sure lamang po na tamang-tama lang yung ibibigay natin na water source nila para tuloy-tuloy yung progress at yung kanilang development, para in the next 2 weeks, mag-start na po yan mangitlog. So ito, makikita ninyo, kalalagay pa lang natin, nagtatago na yung ibang mga beetle natin sa loob. So lalabas lamang po yan kapag mangingitlog or di kaya kakain at iinom ng kanilang water source. So dapat po yan talaga, mayroon po tayo dyang inilalagay na egg tray. And then, doon naman sa mga kabats nila na mga superworms na larva natin, kapag natagalan na po yan at hindi pa rin sila nagiging pupa, pwede na po natin silang ilipat ulit. So meaning po niyan, hindi pa po sakto yung kanilang edad para maging pupa. So kukolek natin, tatanggalin natin isa-isa yung mga yan para mapakain natin ulit. Siguro mga 2 weeks or less than a month, saka natin sila i-try ulit na gawing pupa. So ililipat na naman natin sila dyan sa kanilang isolation cup, para nang sa ganun ay maging pupa na sila once na na-reach na talaga nila yung maturity na kinakailangan para sa pag-isolate at gawin na natin silang mga breeders.